Kinuha ng ilang lalaki ang miniature nuclear plant at ikinonekta ito sa Beast's test tube. Matapos makumplito ang pag-install, ikinonekta nila ang power supply ng core. Pagkatapos noon, nang tumingin ang propesor sa test tube, napangiti siya dahil nakapasok na ang kapangyarihan ng core sa katawan ng Beast, at naka-recover na ang Beast. Si Professor Kant ay naglagay ng metal na kwelyo sa leeg ng Beast, at ang Beast na ito ay sapat na matalino upang malaman na ang metal na kwelyo ay maaaring patayin ito, kaya dapat na itong sumunod sa mga tagubilin. Pinuri ni Shan si Professor Kant, sinabing mas matalino pa siya kaysa kay Einstein. Habang nag-uusap sila, biglang ginalaw ng malaking Beast ang ulo nito at nagsimulang gumalaw. Nang makita ito, tumalon si Professor Kant sa kaligayahan, dahil ang kanyang mga dekada ng pagsusumikap ay nagbunga, at sa wakas ay nagising na ang Beast. Ipinagdiriwang ni Shan at Professor Kant ang kanilang tagumpay, hindi alam na may ibang Beast na nanunood sa kanila. Ito ay ang Godzilla ni Chen, na sumunod sa submarino at natagpuan ang kanilang lokasyon. Nang makitang sinusubukan ng mga taong ito na buhayin ang isang higanteng Beast, nagpasya si Chen na dapat silang mamatay. Hindi niya binigyan ng oras ang Beast na magising at pumasok. Sinira niya ang isang pader ng kuweba at pumasok. Nang makakita ng isa pang Beast, nataranta ang lahat. Inutusan ni Professor Kant ang kanyang mga tauhan na harangin ito, kung hindi, mamamatay silang lahat. Unang umatake ang kanilang security. Nang makita ang Godzilla ni Chen, sinabi ni Professor Kant kay Sugimoto na pumunta sa submarino. Samantala, nagsimulang barilin ng mga gwardya si Godzilla. Binato ng isang gwardya si Godzilla ng fire extinguisher at pinaputukan ito kaya sumabog ito sa harap mismo ng mukha ni Godzilla. Patuloy nilang tinutukan ang mukha ni Godzilla at pinaputukan ito ng mga pampasabog. Habang nadidistract si Godzilla, tumakbo palayo doon sina Shan at Professor Kant. Matapos hajisan ng fire extinguisher si Godzilla, huminto ang mga gwardya para tingnan si Godzilla. Ngunit nagulat sila nang mawala ang usok, lumabas si Godzilla nang hindi nasaktan. Laking gulat ng mga gwardya dahil gumamit sila ng 24mm armor-piercing round at isang sumasabog na bala, mga sandata na karaniwang ginagamit sa mga digmaang sibil, ngunit ang lahat ng iyon ay hindi makagasgas sa Godzilla. Kaagad, isang awakened na lalaki ang tumalon patungo kay Godzilla at ginamit ang kanyang Thunder Spear technique para atakihin ito. Nang makitang ito lang ang magagawa ng mga tao laban sa kanyang Godzilla, nagpasya si Chen na tapusin ang mga bagay ngayon. Ginamit niya ang kanyang ultrasonic na dagandong at naghagis ng apoy mula sa kanyang bibig, pinalipad ang awakened na lalaki. Habang sinisira at pinapatay ni Godzilla ang mga gwardya, sinubukan ni Professor Kant at Sugimoto na pumasok sa kanilang submarino, ngunit napansin ni Chen na tumatakas sila. Nagpaputok siya ng apoy mula sa kanyang bibig at sinira ang kanilang submarino bago sila makatakas. Habang pinapatay sila ni Chen, ang malaking beast sa kuweba ay nagsimulang magising at bumuka ang bibig nito. Nagulat si Chen nang makitang nabuhayan na talaga ito. Naramdaman ni Chen ang isang napakapangangilabot na aura na lumabas sa beast. Nagpasya si Chen na lumayo at pagkatapos ay patayin ito. Nagpaputok siya ng apoy sa beast mula sa kanyang bibig. Tumama at pumutok ang putok niya, napasigaw ang beast, kagigising ko lang, hindi ako sapat na malakas, huwag mo akong patayin. Ngunit bago pa makumplito ng beast ang mga salita nito, sumabog ang katawan nito at namatay ito. Isang abiso ng system ang dumating na nagsasabi kay Chen na natuklasan niya ang isang nasirang sinaunang relic. Tinanong ng sistema kung gusto niya itong i-absorb. Nalilito si Chen kung ano ang ibig sabihin ng system na nasira, ngunit sa pagtingin sa mga piraso ng katawan ng beast, hindi niya ito masyadong inisip at nagpas siyang i-absorb ito. Pagkatapos noon, humiwalay si Chen sa Godzilla at pumunta sa isang restaurant para kumain kasama si Shishi. Habang kumakain sila, nakatanggap si Chen ng system notification na nagsasabi sa kanya na nagpahinga ang kanyang clone at nakakuha ng 5 evolution points at 0.5 physique. Paulit-ulit na dumating ang mga notification na ito. Nagulat si Chen nang makitang lalakas siya sa pagpapahinga lamang matapos masipsip ang nasirang relic.
Habang abala si Chen, naglilinis si Shi ng kanyang mga plato dahil masyadong masarap ang pagkain. Sa panahong ito, nakatanggap ng mensahe ang telepono ni Chen. Nang tingnan ni Chen ang kanyang telepono, nakita niya ang isang mensahe mula kay Qian na nagtatanong, Senior Chen, libre ka ba bukas? Sabay tayong mag-lunch. Sumagot si Chen sa kanya na nagsasabing, oo, susunduan kita sa 11. Pagkatapos kumain, pumunta muli si Chen sa kabilang dimensyon sa pamamagitan ng teleportation door. Doon, nilabanan niya ang isang lumilipad na halimaw na parang insekto na humahampas kay Chen gamit ang malalakas nitong pakpak. Naiwasan ni Chen ang pag-atake ng halimaw, ngunit namangha siya nang makitang napakatalas ng mga pakpak ng halimaw na maaaring mapunit kahit isang tangke. Tumalon ng mataas si Chen at pinutol ang halimaw sa dalawa gamit ang kanyang espada. Inabisuhan ng system si Chen na nakapatay siya ng 4th tier na demonyong nilalang at nakakuha ng 50 attribute points. Bahagyang nagulat si Chen nang makita ang abiso na iyon dahil naisip niyang ang halimaw na ito ay dapat maging 5th tier man lang. Pagkatapos noon, lumipat si Chen sa ibang lokasyon. Habang papunta, inactivate niya ang kanyang super sense at may naramdaman siyang nasa unahan. Pagdating niya doon ay may nakasalubong siyang parang uod na halimaw na maraming spike sa bibig. Hinampas ng halimaw na iyon si Chen, medyo napaatras siya. Ginamit ni Chen ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nasira ng pag-atake ng halimaw ang pambihirang tier armor ni Chen. Nagdagdag si Chen ng 50 attribute points para sa pagpapalakas ng kanyang armor at pagkatapos ay sinisingil muli ang halimaw na iyon. Tumalon siya ng mataas, nawasak ang lupa, at inihampas ang kanyang espada sa halimaw. Ngunit nang umatake siya gamit ang kanyang apoy, ang kanyang pag-atake ay tumalbog dahil sa isang proteksyon na hadlang sa paligid ng halimaw na iyon. Nagulat si Chen nang makitang may energy wall ang halimaw na ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang magseryoso ng kaunti. Gamit ang kanyang exterminating flame, pinutol niya ang halimaw. Nabasag na parang salamin ang harang ng halimaw. Isang system notification ang dumating na nagsasabi sa kanya na nakapatay siya ng 6th tier na demonyong nilalang at nakakuha ng 200 attribute points. Agad na gumamit si Chen ng 100 puntos para palakasin ang kanyang external chi at 100 puntos para palakasin ang kanyang crimson flame. Dahil dito, tumaas ang temperatura ng kanyang apoy mula 3,000 hanggang 10,000 degrees. Itinaas niya ang kanyang espada at pinutol ang isang lumilipad na halimaw sa dalawa. At napagtanto niya na tumaas din ang layo ng kanyang pag-atake sa 30 metro. Tumawa si Chen, nakikita na kaya niyang pumatay ng isang tutubi sa bawat hampas. Pagkatapos ay bumalik si Chen sa bahay at tiningnan ang window ng kanyang status. Sa kasalukuyan, si Chen Chu ay nasa Earth tier, at ang kanyang kapangyarihan ay nalampasan ang mga hindi pangkaraniwang makapangyarihang individual. Ang kanyang pangangatawan ay 1,752, mental spirit ay 254, at mayroon siyang external chi at chi sense techniques parehong nasa intermediate level, mayroon siyang collapsing punch skill sa beginner, sky step skill sa intermediate, at spring kick skill sa advanced. Mayroon siyang lightning mastery at crimson flame ability. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 280 attribute point at isang 2 cubic meters na inventaryo. Sa mga sandata, mayroon siyang heavenly sword at demonic emperor armor. Ang kanyang clone ay Scaled Thorn Godzilla at nag-evolve sa 3 beses na isang Beast Lord na may sinaunang pinagmulan. Mayroon itong 7,620 evolution value at nangangailangan ng 10,000 para muling mag-evolve. Sa pagtingin sa kanyang window ng status, sinabi ni Chen, ang external chi ay nagpapataas ng aking kapangyarihan. Mayroon akong exterminating flame para sa aking one-hit knockout move, crimson flame para sa aking long-distance move, at chi sense para sa aking pandama at iba't ibang demonyong nagtataboy ng mga sandata at sandata ng demonyo. Habang tinitignan ni Chen ang kanyang status window, sa harapan niya ay masayang naglalaro si Shi na nakatingin sa isang lumilipad na paru-paro.
Pagkatapos ay tumayo si Chen at ginamit ang kakayahan sa apoy at napagtanto niya na ang kanyang kontrol sa apoy ay napakahusay din ngayon. Pagkatapos ay nagpasya siyang sanayin ang collapsing punch, sky step, at ang kanyang kontrol sa kuryente at kidlat. Kinabukasan, pinuntahan ni Chen si Qian. Dumating siya at tinanong si Chen kung ano ang dapat nilang kainin, na nagsasabi na ito ang kanyang treat. Iminungkahi ni Chen na magkaroon ng seafood. Habang nag-uusap sila ay may mga kaklase ni Qian na nakatingin sa kanila. Isang babae ang nagtanong sa isa pa kung hindi iyon ang kagandahan ng paaralan, si Qian. Na may inis na ekspresyon, sinabi ng ibang babae, mukhang kahit siya ay hindi mapigilan ang pang-akit ng isang magarang sasakyan. Kailan naging ganito kasama ang atmosphere ng Ning University? Sa super hearing ni Chen, narinig sila ni Chen pero hindi pinansin, at pumunta sa isang magarbong restaurant. Sa restaurant, tiningnan ni Chen ang menu at nakitang 4,000 ang wild-caught flower dragon at 10,000 ang dalawang oyster mula sa bansang F. Nang marinig ang tungkol sa mga presyo, kinakalkala ni Qian at nalaman na ito ay higit sa 70,000. Nag-alala siya dahil 10,000 lang ang mayroon siya sa kanyang account, na 3 buwan ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay at allowance. Nag-alinlangan siya pero sinabi kay Chen na 10,000 lang ang dala niya. Hiniling niya sa kanya na pautangin siya, sinabi niyang babayaran niya ito. Sinabi sa kanya ni Chen na hindi na kailangan, na bayaran na niya ang bayarin, kaya dapat niyang tangkilikin ang kanyang pagkain. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Qian, at tinanong si Chen kung nagmamay-ari siya ng isang seafood company, dahil nabalitaan niyang hindi ito madalas pumapasok sa paaralan. Siguro dahil busy siya sa trabaho niya. Pinuri niya si Chen, sinabing may ganoong aura ang mga negosyante sa kanila. Ngumiti si Chen at sinabi sa kanya na hindi naman iyon ang mangyayari. Hindi siya pumasok sa paaralan dahil abala siya sa pagpatay ng mga halimaw at pag-level up. Wala siyang panahon para pamahalaan ang isang kumpanya. Nang marinig ni Qian ang tungkol sa pagpatay sa mga halimaw at pag-level up, naisip ni Qian kung laro ba iyon. Habang nag-uusap sila, biglang may dumating na waitress na may dalang malaking alimango para kainin nila. Namangha si Qian nang makita ang malaking alimango. Ngunit sa pagtingin sa alimango, si Chen ay nawala sa pag-iisip. Pinag-iisipan niya kung dumating ang apocalypse, masisiyahan pa ba siya sa gayong mga karang yan.